Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka daw with evidence. Ako po, mga adik sa Malacanang, mga adiktos benedictos sa Malacanang nahuli ng NBI at ito ay talagang pinatibayan ni Secretary Lucas Bersamin, kumpirmado na totoo ang balita na may nahuling mga adiktos benedictos sa Malacanang. Chika-chika at lebak-lebak ng ating mga ilang netizen na ang protektor ng mga adiktos na ito ay nasa loob ng Malacanang nagtatago. So it means na penetrate na ng mga adiktos benedictos ang Malacanang. Mahirap naman yan, nakaka-lurky naman yan mga kabibig. Delikado na pala ang Malacanang Palace ngayon, ang Malacanang compound. Akala natin safe na safe, pero doon pala nagkukuta. Nagkukuta mga adictos, benedictos. Buti na lang ay nahuli na ng NBI, pero ang protector at mastermind ay nagtatago pa. Na heto mga kabibig ng ating report na panunuorin at bigyan natin ng reaction ngayon mga kabibig. Paano na ito para yatang nako, sumugod na sila. Sa sobrang kampante nila, pati Malacanang ay sinugod nila para doon sila mag-happy-happy. Ito na kabibig, manood tayo. Mukhang walang araw takas mula sa katotohanan at hagupit ng kapalaran ang palasyo ng Malacanang. Dahil sino raw bang mag-aakala na sa kabila ng pagiging elegante at sagrado ang lugar ng palasyo, dito'y mapubuko ang isa sa mga pinakadiumaniti na tagong sekreto. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group na mukhang mababalot muli ng kontrobersya at makakalagkad ang pangalan ni na President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos nang kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na sa lugar ng kinatitirikan ng Malacanang Palace nagkaroon ng drug den operation sa San Miguel, Manila ang mga otoridad at dito'y nakuha ang ilan sa mga hinihinalang parapernalya at illegal substance na ayon mismo sa ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang PIDEA, NBI at Presidential Security Group. Mukhang mas malalim pa ang mangyayaring investigasyon patungkol sa nasabing news. Maraming netizen ang naging buzz sa naging revelasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin kung saan kinumpirma nito na sa San Miguel, Manila, malapit sa Malacanang, nagkaroon ng drug den operation kung saan nakita na bukod sa mga hinihinalang gamit sa pagre-repack ng iligal na droga, tila nahuri din ang pusher lapit sa Malacanang sa Manila. Ayon sa kumpirmadong report mula sa Inquirer.net, Palace captured cohorts of alleged drug pusher in Malacanang. Palace on Thursday urged law enforcers to relentlessly pursue the capture of the accomplices of an alleged drug pusher arrested in Malacanang complex. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said the Palace commends the National Bureau of Investigation, Presidential Security Group, Philippine Drug Enforcement Agency, and police for the arrest of the suspect identified as Edgar Ventura, who goes by the alias Faye. In a statement last October 22, the NBI said they received information about Faye and certain Francisco Soriano Jr. or Juntot, who are allegedly involved in selling shabu and keep a drug den San Miguel, Manila. Authorities conducted an operation on October 16, which led to the arrest of Faze. He was later brought to the NBI Dangerous Drugs Division office for booking and processing. They also seized 9 heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substances suspected to be illegal drugs. NBI said in a statement, the seized drug items were submitted to the NBI Forensic Chemistry Division for examination. The 15 individuals present inside the premises during the operation were also invited to the DDD office for drug tests. The NBI also said Ventura would be presented for inquest proceedings for violation of the Dangerous Drugs Act of 2002. Meanwhile, Juntot as well as others individual who are large will be charged with the same violation if found positive for use of shabu. Ayon sa kumpirmasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin,
Tiniyak nito na mismong sa Malacanang complex nahuli ang ilang mga hinihinalang pusher at di umunay nagluluto raw ng illegal na droga base mismo sa Grabe, nagluluto ha. Nagluluto ng illegal na droga, mga kabibig. Grabe. Hindi talaga, hindi nirespeto man lang ang compound ng Malacanang. Doon nakatira doon ang opisina, doon nagtatrabaho ang ating presidente. Nako, para yatang loosen security na yata ang lugar na yon, na delikado na yan na. Exclusive report na inilabas ng ilang mga media outlet at news magazine online. Sa pagkikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency, mga pulis, National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group, tiniyak mismo ng Executive Secretary na totoo ang balita nito at hindi gawa-gawa o imbentong kwento. Sa katunayan, tila nakumpirma rin na may hinihinalang nahuling shabu sa loob ng mga nasabing premises at ang ilan pa rito ay tila nakapakete na at selyado pa. Matapos lamang ang balitang ito, pinutakti na ng samot-saring komento at batikos ang first family na sina Bongbong Marcos at Liza Araneta Marcos. Yun na, kabibig. So, i-share ko muna sa inyo ang statement ng Malacanang hinggil sa issue na ito kasi natural ang mga tao ay magdududa na talaga, lalo na may si Bongbong Marcos, may history, may tawag dito, controversial na polvoron video daw di umano na si Bongbong Marcos daw yon. So sabi ng statement nila, we commend the NBI with the support of the PSG, PDEA, and local police for the apprehension of a suspected pusher of illegal drugs and the seizure of drug-related paraphernalia in San Miguel, Manila. We call on law enforcement to relentlessly pursue the capture of his accomplices who remain at large. Moreover, we ask for the full cooperation of all citizens on this ongoing investigation. This successful operation underscores the unyielding resolve of President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration towards the eradicating the plague of illegal drugs in our country. Let it be known, no corner of this land, no matter how remote or concealed, will serve as a refuge for the producers and distributors of these lethal substances. The full, unforgiving weight of law will always descend upon them. So yan po ang statement ng Malacanang hinggil sa droga. Oo, di ba? Droga na kung saan ay nako, nahuli ng NBI. Ito, pinuri ng Malacanang ang NBI kasama ang Presidential Security Command, PDEA at local police para sa pagka-aresto sa isang hinihilalang drug pusher at pagkakasabat ng drug paraphernalia sa San Miguel, Manila. Nasakuti ang mga ito matapos magsagawa ng raid ang mga otoridad sa isang drug den na matatagpuan mismo sa Malacanang Complex. Wala o manang bahagi ng bansa, sabi ni Bersamin, na safe at magtago. Totoo naman, no? Sa panahon ni Digong, may parte sa ating bansa na talagang takot na gumamit ang droga. Pero ngayon, parang hindi na eh. Lahat man lantara na, mga kabibig. Kaya, yun. Ito, grabe pala mga kabibig. Ito yung mga drug den kung saan sila ay, tawag dito, nagluluto. Nako, ito kabibig, i-share ko sa inyo kung saan sila nagluluto. Grabe. Nakaka-alarma ito. Ito yan, Bersamin warns drug pushers after arrest in Malacanang Complex raid. Yan, dito pa sila na nagluluto, kabibig. Diba? Yan, nakita nyo na ha. Well, at least na lang, nahuli itong mga taong ito at, well, ang mga tao talaga, makukonect talaga nito ni Bongbong Marcos. Grabe, no? Kukonect nila kay Bongbong Marcos. Grabe. So, ito, manood tayo sa reaction ni Badong Aratiles. Alam niyo naman si Badong Aratiles, ang daming nalalaman ni Mr. Badong Aratiles. In fairness, fans ako ni Badong Aratiles. Pinapanood ko talaga si Mr. Badong Aratiles. Panood tayo, ha? Ito. PSG po yung katulong na NBI. Wala po sa Malacanang complex ng mga NBI sa tulong po ng PSG.
Talagang Malacanang po to kasi PSG po yung katulong na NBI. Wala pong duda. Nasa Malacanang. Mga pusher po, nakatakas po yung isa. Isang drug din ang nahuli ng mga taga-NBI sa loob pa mismo sa compound ng Malacanang sa tulong ng PSG. Suspect arestado, may nakatakas pa na isa. Grabe sa Malacanang compound pa talaga ang pugat nila. Ayon pa nga sa NBI na isinagawa nila ang operasyon matapos na makatanggap ng impormasyon ang DDD o ang Dangerous Drugs Division na may nagngangalang Francisco Soriano Jr. aka Juntot and alias Face ay nagbibenta ng illegal na droga, partikular na ang shab-shab at nangangasiwa ng isang drug din sa loob pa mismo ng Malacanang compound. Naku po. Ni-raid ng NBI Bureau of Investigation Dangerous Drugs Division ang isang drug din sa Malacanang compound kamakailan na nagresulta ng pagka-aresto ng isang suspect. Sa isang pahayag, sinabi ng NBI na nahuli nila ang suspect na si Edgar Ventura alias Face sa Nicanor Padilla Street, San Miguel sa Maynila sa bisa ng warrant na inisyu ng Manila Regional Trial Court RTC Branch 37. Nakumpiska mula sa suspect ang siyam na heated cell transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance na hinihinalang illegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Sa pag-aresto ng suspect, natagpuan din ng NBI ang isang drug din sa naturang lugar. Bukod pa dito, meron pang 15 katao na natagpuan sa drug din at sila ay isa-ilalim sa drug test. Komento pa nga ng mga netizen, reflection kung anong klase ng government meron tayo ngayon, nasa sariling bakuran lang. Makakalaya din yan, tapos yung nakahuli, baka yun pa ang sibakin. Naku po, hindi pa kaya natanggal sa pwesto ang nakadakip niyan tulad nung nakadakip sa anak ni Rimulya, tanggal sa pwesto, matik. Nabuking na sila, masakit niyan, tanggalin ang mga NBI at PSG kagaya ng nakahuli sa anak ni Rimulya. Kung nagawang lutuan ng shabu ang bilibid noon, kaya din nilang gawin yan bagsakan ng Malacanang. Man-news blackout rin yan, gaya nung toniladang nasakay sa van. Imagine, resource person ng Congress, puro mga involved sa drugs. Saan man panik ng daigdig naran, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin, ito po, nahuli po sa Malacanang complex ng mga NBI sa tulong po ng PSG. Talagang Malacanang po to kasi PSG po yung katulong na NBI. Wala pong duda. Nasa Malacanang. Mga pusher po, nakatakas po yung isa. Grabe. Grabe po balita yan. Drugs sa Malacanang complex. Takot. Wala pong takot kahit sa Malacanang nagkakabentahan. Nako po. Yan po yung epekto ng bloodless war on drugs. Correct. Agree. Gusto nyo yan, di ba? Pinagmamalaki nyo yan. Iba lang po yung mga statement nila. Halimbawa po, sabi nito ni Executive Secretary, we commend the NBI with the support of PSG and PDEA. PSG po ang katulong, kaya talagang totoong Malacanang complex to. Sa Malacanang po mismo talaga. And local police for the apprehension of suspected pusher of illegal drugs and the seizure of drug-related paraphernalia in San Miguel, Manila. We call on law enforcement to relentlessly pursue the capture of his accomplices who remain at large. Moreover, we ask for the full cooperation of all citizens in this ongoing investigation. Successful po nila tinitignan yan, pero po, ang tingin natin dyan, ang lalakas na po ng loob. Oo, tama. Meski sa Malacanang. Hindi na takot. Sa tingin nyo ba, panahon ni Duterte, makakalapit sa Malacanang yung mga yan? Ay, hindi. Tokhang. Ang galit siguro ni Tatay Digong po siya pag may nabalitaan siya nagtitinda ng droga sa Malacanang. Grabe. Okay, hindi po malilihis ang issue. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po malilihis ang issue. Dahil yung issue ng baha, kitang-kita po natin yan. Hindi po tayo papayag na malihis din, no? Kaya lang,
ang point po dito, hindi po tagumpay yan. Yan po yung pagpapakita na mismong yung mga drug pusher, wala pong takot sa Malacanang. Tama. Doon ka nagtitinda sa bahay ng presidente. Katabi mo lang yung presidente. Nahuli po sa... Maliban sa mga basura at duming tinatangay ng baha na dala ng bagyong Kristian. So, yun po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento tungkol dito? Tama nga si Badong. Nako, kung sa panahon pa ni Duterte mangyari, nako, tokhang agad. Baka, nakakatakot. Pero ngayon walang takot na ang mga pusher. Nagluluto pa talaga. Neighborhood na nila si katabi na nila si ang presidente. Nagluluto sila. Nagpapak sila ng mga shabu-shabu. Grabe. Talagang talamak na talaga ang droga sa Pilipinas ngayon. Noon, takot. Naglaylo sila. Pero ngayon parang bawing-bawi na nila eh. 3 taon pa lang nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos pero bawing-bawi na. Ang nalugi nila ng panahon na si Digong ay talagang war on drugs ang tayang legacy sa Pilipinas. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.